Maulan noon nang mangyari ang aksidente. Hindi ganoon kalakas ang ulan, pero madulas na ang kalsada. Si Jerome, na kagagaling lang sa isang inuman kasama ang mga kaibigan, ay pilit pa ring nagpumilit umuwi gamit ang motor. Isa siyang bilyonaryo na sobra ang tiwala sa sarili. Pero nang gabing iyon, parang kinalaban siya ng pagkakataon. Habang binabagtas niya ang madulas na kalsada, biglang humampas ang malakas na hangin. Nabitawan niya ang manibela at hindi na niya naituwid ang motor. Sa isang iglap, lumipad siya sa gilid ng kalsada. Tumama sa sementadong bangketa at nawalan na ng malay. Pagmulat niya, puti na ang paligid at may mahina siyang naririnig na tunog ng makina ng ospital. Mahina pa ang kanyang pandinig, ngunit nang maramdaman niyang may humawak sa kanyang kamay, alam niya na kung sino yon. "Jerome, gising ka na din sa wakas." Mahina at nanginginig na wika ni Divina, ang kanyang kasintahan sa loob ng 3 taon. May luha sa mga mata nito, halatang ilang araw nang hindi ito nakatulog. Divina, anong nangyari sa akin? "Naaksidente ka. Nakainom ka raw, sabi ng mga kaibigan mo, tapos nadulas ka sa kalsada. Mabuti na lang may nakakita sa'yo. At agad kang nadala sa ospital. Kung hindi..." Napahigpit ito ng hawak sa kamay niya. "Baka kung ano na ang nangyari sa'yo." Ganun ba? Pasensya na. Hindi ko naisip na ganito pala ang mangyayari. "Ang importante, buhay ka. At ang gusto ko lang ay bumuti ka na." Tahimik na napatingin sa kisame si Jerome. Ramdam niya ang kirot sa kanyang kanang binti. Nakabalot iyon ng puting benda at may bakal na nakasuporta. Hindi siya makagalaw. Doon niya tuluyang na-realize na matagal bago siya muling makakalakad. Ilang araw ang lumipas. Naging masigla si Jerome sa ospital dahil sa presensya ni Divina. Kapag dumarating ang doktor, lagi nitong sinisiguradong walang masamang mangyayari kay Jerome. Doon unti-unting nakaramdam si Jerome ng pagkabahala sa posibilidad na baka mawala sa kanya ang babaeng iyon. Divina, hindi mo naman kailangan araw-araw na magpuyat dito. Nakakaya naman sa'yo. Alam ko na may trabaho ka pa. "Hindi, ayos lang. Hindi ako mapalagay hanggat hindi kita nakikitang maayos. Isa pa, gusto ko ako ang unang makita mo pagmulat mo ng mata sa umaga." Ngumiti ito, ngunit may bahid ng pagod sa mga mata. "Kaya huwag ka mag-alala sa akin." Napangiti si Jerome. Hindi niya mapigilan ang pag-init ng dibdib. May halong guilt at pagmamahal ang naramdaman niya. Kung tutuusin, siya ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Kung hindi siya nagpumilit magmaneho kahit lasing, hindi sana siya ganito ngayon na nakaratay at nakadepende sa iba. Salamat, Divina. Di ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ang mahalaga magpagaling ka. Nandito lang ako, Jerome. Sa mga sumunod na linggo, tuluyang lumipat si Jerome sa kanyang mansyon upang doon na ipagpatuloy ang pagpapagaling. Hindi siya sanay sa ganoong sitwasyon, laging nakaupo at laging inaasikaso. Ang dating malakas, abala at makapangyarihang si Jerome ay ngayon nakasakay sa wheelchair. Parang tinanggalan ng sandigan ang mundo niya. Isang umaga dumating si Divina, bitbit ang kanyang almusal. Tinulungan niya itong maupo sa balkonahe kung saan abot tanaw ang hardin ng mansyon. "Maganda pa rin ang tanawin dito," sabi ni Divina habang inaayos ang kumot ni Jerome. Mas maganda sana kung dati pa rin ako. Nakakainis. Hindi ko man lang madala sa opisina ang sarili ko. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo. Kailangan mo ng pahinga. Isa pa, nandito naman ako, di ba? Tumangulan siya, pero sa loob-loob niya, unti-unti siyang kinakain ng insecurities. Maraming bagay ang hindi niya magawa, kahit sa mga simpleng kilos lang, tulad ng pag-akyat ng hagdan
Pagkuha ng tubig o paglabas ng gate, kailangan pa niya ng tulong. Divina, di ka ba napapagod? Araw-araw mo na lang akong inaalagaan. Napapagod? Siguro oo, pero hindi ko naman mararamdaman yun kapag ikaw ang kasama ko. Napatitig si Jerome sa kanya. Totoo kaya iyon? Sa bawat ngiti, sa bawat haplos ni Divina, hindi niya maiwasang magtanong kung gaano katatag ang pagmamahal nito sa kanya. Dahil sa kabila ng mga ngiting iyon, may mga sandaling lumalalim ang mga mata ni Divina. Parang may iniisip na hindi niya alam. Isang gabi habang nagbabasa siya ng dokumento mula sa kumpanya, pumasok si Divina sa silid, bit-bit ang tasa ng gatas. "Oh, para madali ka makatulog," sabi nito habang inilalagay sa mesa. "Bukas, may dadalaw na therapist para tulungan kang makagalaw kahit kaunti." Hindi mo na kailangan gastusan pa yun. Kayang-kaya ko maghintay hanggang sa gumaling ako. Hindi mo na ako mapipigilan, love. Gusto ko makita ka na makalakad muli. Lumapit ito at hinaplos ang buhok niya. "Lahat ng ito, ginagawa ko dahil mahal kita." Nanahimik si Jerome. Ang mga salitang iyon ay parang tumagos sa puso niya. Ngunit kasabay na yun, may umusbong na takot sa kanyang dibdib. Takot na baka dumating ang araw na bumalik siya sa dati. Mawala ang ganitong atensyon at ganitong pag-aaruga sa kanya ni Divina. Sana hindi magbago yan, Divina. Sana hanggang sa makalakad ako, nariyan ka pa rin. Ngumiti ito, ngunit mabilis ding umiwas ng tingin. Syempre naman. Lumipas pa ang mga araw, unti-unting naging mas tahimik si Divina. Madalas itong lumabas ng bahay, sinasabing may inaasikaso. Naiiwan si Jerome sa mansyon, tanging mga kasambahay ang kasama. Hindi niya iyon pinansin sa ngayon. Inisip niya na baka pagod lang o kailangan nitong magpahinga. Ngunit sa bawat pag-alis ni Divina, may kumikirot sa dibdib ni Jerome. Unti-unting nanlalamig ang damdamin sa pagitan nila. Hindi niya alam kung unti-unti na rin siyang nagiging pabigat dito. Ngunit sa ngayon, tanging isang pangako ang pinangahawakan niya, na balang araw muli siyang makakatayo. At kapag nangyari iyon, malalaman niya kung sino ang mananatili sa tabi niya at kung sino ang aalis kapag hindi na siya makababalik pa sa dati. Lumipas ang 2 buwan mula nang mangyari ang aksidente, parang tanggap na ni Jerome ang kanyang sitwasyon na nakaupo sa wheelchair at madalas tahimik sa balkonahe ng kanyang mansyon. Ngunit sa loob-loob niya, hindi siya sanay sa pagiging mahina at umaasa na lamang sa iba. At higit sa lahat, hindi siya sanay na hindi alam ang totoo. Isang umaga, habang tulog pa si Divina sa kabilang silid, pinatawag ni Jerome ang kanyang matagal ng kaibigan at doktor na si Dr. Ramirez. Isa ito sa mga pinagkakatiwalaan niya mula pa noong bata pa siya. Pagdating ng doktor, tahimik na sinara ni Jerome ang pinto ng opisina. "Dok, gusto ko malaman ng totoo. May pag-asa pa ba ako makalakad?" Napatingin si Dr. Ramirez sa kanya, sa kamarahang naupo sa tapat niya. "Jerome, nagawa na namin ang lahat ng pagsusuri. Ayoko namang bigyan ka ng maling pag-asa. Pero oo, meron kang posibilidad." Napasinghap si Jerome dahil hindi siya makapaniwala sa narinig. "Ibig mong sabihin, makakalakad pa ako? Hindi agad-agad. Kailangan ng tiyaga, therapy at disiplina. Ang problema lang, matagal ang proseso. Maaaring buwan, baka taon. Pero kung ipagpapatuloy mo ang therapy, may tsansa, Jerome." Tahimik si Jerome sa ilang sandali. Nakatingin siya sa kanyang mga kamay na mahigpit na nakakapit sa armrest ng wheelchair. Muling bumalik sa isip niya ang mga panahong malakas pa siya. Ang mga araw na siya ang nagpapatakbo ng negosyo.
nagmamaneho ng mamahaling kotse at naglilibot sa buong bansa. Ngayon, tanging mga gulong ng bakal na ito ang kanyang kayang dalhin sa kahit saan. Hindi ko pa rin matanggap, Doc. Sa tuwing tinitignan ko si Divina, nakikita ko ang awa sa mga mata niya. Parang hindi na ako sapat sa kanya. Jerome, ang ganitong sitwasyon ay sinusubok hindi lang ang katawan, kundi pati ang puso. Kung talagang mahal ka ni Divina, mananatili siya sa iyong tabi kahit gaano kahirap. Tumango siya, pero may kaba sa dibdib. Pagkatapos ng konsultasyon, umalis na si Dr. Ramirez. Naiwan si Jerome sa opisina, tahimik na nag-iisip. Hindi siya ngayon makalakad, pero alam niya na darating ang araw na muli siyang makakatayo. At nang gabing iyon, isang ideya ang pumasok sa isip niya. Isang paraan upang malaman kung sino talaga si Divina. Hindi niya agad sinabi kahit kanino, pati ang mga kasambahay ay walang alam sa balak niya. Isang gabi habang kumakain sila ni Divina, nagsimula siyang magsalita. Divina, sinabi ng doktor na baka hindi na ako makalakad pa. Natigilan ito sa pagguha ng ulam. Ano? Hindi ko na raw may babalik pa. Ang lakas ng binti ko. Sinubukan ko na, pero talagang wala na raw. Nilagyan niya ng bahagyang lungkot ang kanyang tinig. Mukhang habang buhay na akong ganito. Hindi agad ito sumagot, pero napansin ni Jerome ang biglang panlalamig ng tingin nito. Pagkaraan ng ilang segundo, napangiti ito ng pilit. Huwag mong isipin yan, love. Nandito naman ako, hindi ba? Hindi mo kailangan mag-alala. Pero sa likod ng ngiting iyon ni Divina, ramdam ni Jerome ang pagbabago. Kinabukasan, sinimulan na ni Jerome ang lihim na plano niya. Habang sa harapan ni Divina ay nagpapatuloy siyang magpanggap na mahina at walang lakas. Sa likod naman ay nagsasanay siya ng marahan. Gabi-gabi, pinipilit niyang igalaw ang mga binti. Pinupuwersa ang mga kalamnan kahit na sobrang niyang iniinda ang sakit. Minsan halos maiyak siya sa kirot, ngunit hindi siya tumigil. Hindi ako mananatiling ganito. Mahinang bulong niya sa tuwing madaling araw. Malalaman ko kung totoo ka talaga sa akin, Divina. Habang lumilipas ang mga araw, mas napansin ni Jerome ang pagbabago sa kilos ni Divina. Hindi na ito katulad ng dati. Kapag tinatanong niya kung saan ito magpupunta, palaging ang sagot lang ay sa kaibigan lang o sa kung saan. Pero para kay Jerome, sapat na ang mga pahiwatig nito. Isang hapon, dumating si Divina na may daladalang mga mamahaling bag. Napansin iyon ni Jerome, ngunit hindi na lang niya pinansin. Ang ganda ng mga pinamili mo. Ngumiti ito. Para sa'yo yung isa. Naalala ko, sabi mo, gusto mo na may bagong robe. Salamat. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon para sa kanya. Pagkatapos ng ilang araw, pinatawag ni Jerome ang kanyang therapist sa bahay. Lihim niyang sinabi rito na walang makakaalam ng kanilang session, lalo na si Divina. Gusto niyang magpanggap na walang nangyayari, habang unti-unti niyang binubuhay ang lakas ng kanyang mga paa. Sa bawat pag-unat at tadyak ng mahina, nararamdaman niyang muling bumabalik ang buhay sa paa niya ng dahan-dahan. Very good, Jerome. Kung magtutuloy-tuloy ito, baka makalakad ka na sa loob ng ilang buwan. Saad ng therapist, napangiti siya. Hindi ko kailangan kung ilang buwan. Gusto ko lang ng katotohanan. At nang sumapit ang gabi, habang tahimik siyang nakaupo sa dilim ng kanyang silid, pinagmamasdan niya si Divina na mahimbing nang natutulog sa kabilang kama. Ang babaeng minsang ipinangako niyang pakakasalan, ngayon ay gusto niyang subukin. Kung talagang totoo ka sa akin, mananatili ka
kahit ganito ako. Pero kung hindi, Pumikit siya, saka pinisil ang kamao. mas mabuti pang mawala ka. Patuloy ang pagbuhos ng ulan, gaya ng gabing iyon nang siya ay maaksidente. Matapos ang aksidente, bahagya niyang tinayo ang kanyang sarili sa unang pagkakataon mula sa wheelchair. Mahina at nanginginig pa na gumagalaw na ang kanyang mga binti. Ngumiti siya, may bakas ng pag-asa sa mukha niya. Hindi pa tapos ang laban. Samantala, sa labas ng lumang pabrika na pinagtatrabahuan ni Lily, nagkakagulo ang mga manggagawa. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakaupo si Lily sa gilid ng gate. Bitbit ang kanyang bag at ang sobre ng huling sahod niya. Hindi siya makapaniwala. Bigla na lang silang sinabihang magsasara ang pabrika dahil sa pagtalugi. 2 taon din siyang nagpawis at nagpagod sa pabrikang iyon. At ngayon, isang papel na lamang ang hawak niya na nagpapatunay na wala na siyang pinangahawakang bukas. Marahan niyang sinapo ang ulo nang maramdaman ang kirot ng sakit ng ulo. Dulot ng sobrang pagod at stress. Paano na to? Wala pa akong pambayad sa kuryente, sa upa at sa gamot ni nanay. Lumapit ang matalik niyang kaibigan at kapitbahay na si Alma. Nakakunot ang noo nito sa pag-aalala. Lily, halika na. Magpahinga na muna tayo. Baka himatayin ka pa riyan. Sabi ni Alma habang hinahaplos ang likod niya. Ngumiti si Lily, pilit na tinatago ang bigat sa dibdib. Kaya ko pa, Alma. Hindi lang ako makapaniwala. Parang kahapon lang, nagbibilang pa tayo ng tela. Tapos ngayon sarado na. Ganoon talaga, Lily. Wala tayong magagawa sa mga desisyon ng may-ari. Pero alam mo, sigurado ako na makakahanap ka rin kaagad ng trabaho. Matalino ka, masipag at mabait pa. Napangiti si Lily sa papuri ng kaibigan, pero mabilis ding napalitan iyon ng lungkot. Sana nga. Pero sa dami ng kailangang bayaran, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Kahit 1 linggo lang na walang kita, parang ang bigat-bigat na. Naglakad silang magkasabay pauwi sa kanilang maliit na barong-barong. Basa pa ang kalsada mula sa umagang ambon. Pagdating nila sa tapat ng bahay ni Lily, agad nilang naamoy ang nilulutong sinigang ng ina niyang si Aling Bibian. Lily anak, ikaw na ba yan? Sigaw ng matanda mula sa kusina. Kami na nga po, Aling Bibian. Sagot naman ni Alma. May balita po kaming hindi maganda. Pumasok si Lily sa bahay at agad siyang niyakap ng ina. Oh, bakit anak? Bakit parang malungkot ka? Napayuko siya, pilit na pinipigilan ang pagluha. Ma, sinara na nila ang pabrika. Wala na po akong trabaho. Diyos ko, paano na tayo ngayon? Umupo si Lily sa lumang bangko at pinisil ang kamay ng ina. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Agad ako makakahanap ng trabaho. Kahit na anong trabaho, basta meron tayong pambili ng gamot. Anak, kung gusto mo, ako na lang magtitinda ulit sa labas. Kahit gulay o prutas. Hindi na, Ma. Hindi na kayo pwede pang masyadong lumabas. Uubo pa lang po kayo, agad na kayong napapagod. Tahimik na lumipas ang ilang sandali habang si Lily ay tulala lang sa dingding. Ang mga mata niya ay puno ng pagod at pag-aalala. Ngunit sa ilalim noon, may determinasyon pa rin siya sa sarili. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Maaga ding bumisita si Alma. May dalang pandesal at kape. Lily, may chika ako sa'yo! Masiglang sabi nito habang umupo sa bangko. Sabi ng nanay ko, yung kaibigan niya sa Maynila, naghahanap daw ng labandera. Malaki daw ang sahod at libre na ang tutuluyan. At totoo ba yan, Alma? Sa Maynila? Saan daw banda? Hindi pa niya sinasabi. Pero sabi niya, malaking bahay daw ng isang mayamang pamilya. Kilala daw sa lugar nila.
Kung gusto mo, sasabihin ko na kay nanay para makausap mo agad yung kaibigan niya. Napatigil si Lily. Iniisip ang posibilidad. Alma, baka naman mapalayo ako sa inyo. Paano si nanay? Pwede ko naman siyang samahan muna dito Total, nandito rin naman ang nanay ko. Makakatulong kami sa kanya habang wala ka. Sige na, Lily. Huwag mo nang palampasin yun. Minsan lang may ganitong oportunidad. Sige, susubukan ko. Hindi ko naman kailangan manatili doon habang buhay Basta makaipon lang ako ng sapat para sa mga gastusin rito. Ayos na. Yan ang Lily na kilala ko. Ani Alma na masayang masaya. Mamaya pupuntahan natin si nanay para makuha mo yung address. Kinagabihan, habang inaayos ni Lily ang ilang pirasong damit sa lumang bag, lumapit sa kanya ang kanyang ina. May lungkot sa mukha nito, pero hindi nito pinapahalata ng gusto. Anak, sigurado ka ba sa desisyon mo? Malayo ang Maynila, baka mahirapan ka doon. Ma, kailangan ko pong subukan. Hindi ko po hahayaan na magutom tayo. Babalik din po ako kapag nakaipon na. Promise. Hinaplos ni Aling Bibian ang buhok ng anak. Talagang napakasipag mo, Lily. Sana dumating din yung araw na gantimpalaan ka ng Panginoon. Kinabukasan, maagang naglakbay si Lily patungong Maynila sakay ng bus. Puno ng pag-asa ang puso niya. Habang nakasandal sa bintana, pinagmamasdan niya ang mga bundok na unti-unting napapalitan ng mga gusali at ilaw ng syudad. Pagdating niya sa Maynila, sinalubong siya ng matinding init at ingay ng mga sasakyan. Ang kaibigan ng nanay ni Alma, si Ate Mila, ang sumundo sa kanya. Isang matabang babae na halatang masayahin. Ikaw pala si Lily. Ang ganda mo pala sa personal. Yung pinapasukan mo, malaking bahay yon. Mabait ang amo natin pero tahimik. Kailangan nila ng labandera kasi may sakit daw yung katiwala. Salamat po, Ate Mila. Wala pa po pala akong karanasan sa Maynila. Pero gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Aba, yan ang gusto ko. May tiwala sa sarili. Sige, halika na. Ihahatid na kita sa bahay. Habang bumabiyahe sila, hindi maiwasan ni Lily na mapangiti. Sa isip niya, ito na siguro ang simula ng pagbabago. Ang simula ng pag-ahon mula sa kahirapan. Pagdating nila sa malaking subdivision, halos mapanganga siya sa laki ng mga bahay. Mga gate na bakal, malalawak na hardin at mga sasakyan na hindi niya kayang bigkasin ang pangalan. Ayan, dyan ka magtatrabaho, sabi ni Mila, sabay turo sa isang mansyong kulay puti na napapalibutan ng mga halaman at fountain. Ang amo mo si Mr. Jerome, mabait yan, pero medyo tahimik. May kapansanan daw kasi, kaya gusto ng nanay niya na maraming may taong tutulong sa mga gawaing bahay. Napatigil si Lily, bahagyang kinabahan. May kapansanan po? Ibig sabihin, hindi po siya nakakalakad at nakapagsasalita? Oo, parang ganon. Pero huwag ka mag-alala, hindi naman siya masungit. Basta tahimik ka lang at maayos magtrabaho. Walang problema. Tumango si Lily, huminga ng malalim at marahan niyang hinawakan ang strap ng bag niya. Kaya ko to. Bahala na si Lord. Pagpasok niya sa loob ng mansyon, agad niyang naamoy ang bango ng mamahaling pabango at ang lamig ng aircon. Malinis ang paligid, parang museo. Sa gitna ng sala, may malaking hagdang paakyat at sa dulo ay may lalaking nakaupo sa wheelchair. Hindi pa man niya kilala, ramdam niya nang iyon na ang lalaking magpapabago ng takbo sa buhay niya. Lumabas mula sa malaking pintuan ng bahay ang isang ginang na may edad na. Halatang matagal na roong naninilbihan, si Aling Berta, ang mayordoma ng pamilya. Ikaw siguro si Lily, ano? Magiliw nitong bati. Ako si Berta, ang mayordoma dito. Halika,
ipapakilala kita kay Sir Jerome. Ngumiti si Lily at bahagyang tumango. Opo, Aling Berta. Salamat po. Sir Jerome! Mahinahong sabi ni Aling Berta. Ito po si Lily, yung bagong labandera. Galing po siya sa rekomendasyon ng kaibigan kong si Mila. Dahan-dahan namang lumingon ang lalaki. Doon pa lang nasilayan na ni Lily ang mga mata nitong malamig. Saglit siyang napatigil. Hindi niya inakalang ganoon kakisig ang amo. Lily, tama ba? Bahagya siyang napayuko. Opo sir, ako po si Lily. Magandang araw po. Tumingin si Jerome sa kanya mula ulo hanggang paa na para bang sinusukat ang kanyang pagkatao. Matagal ang katahimikan bago siya muling nagsalita. Ilang taon ka nang naglalaba? 3 taon na po sir. Una po sa pabrika, tapos sa mga kapitbahay namin. Marunong po akong maglinis at magplantsa rin po. Di ko kailangan ng maraming karanasan. Basta malinis ang gawa mo. Ayos na ako ron. Tumangulang si Lily na mahigpit ang hawak sa laylayan ng bag niya. May mga bagay kang dapat tandaan habang nandito ka. Una, bawal pumasok sa kwarto ko nang wala akong pahintulot. Pangalawa, bawal kang magtanong ng tungkol sa mga bisita o sa mga personal kong bagay. Pangatlo, bawal kang makialam sa kusina habang naroon si Aling Berta. Maliwanag ba? Opo sir, maliwanag po. Tumingin si Jerome sa kanya. Bahagyang nagtaas ng kilay. At pangapat, gusto ko ng tahimik. Ayoko ng maingay. Kung may kailangan ka, sabihin mo kay Berta. Hindi mo kailangan makipagkwentuhan o makialam sa mga nangyayari dito. 2 kaming amo mo. Wala siya ngayon. Nasa Cebu siya ngayon para sa business trip. Gusto kong maayos ang lahat bago siya bumalik. Tumango naman si Lily at muli namang binalik ang tingin ni Jerome sa mga papeles. Bukas ng umaga, magsimula ka na kagad. Si Aling Berta na magtuturo sa'yo ng mga dapat gawin. Sa ngayon, pwede ka magpahinga muna. May kwarto ka sa likod ng laundry area. Maraming salamat po, sir. Habang palabas si Lily ng sala, hindi niya maiwasang lingunin si Jerome. Nakaupo ito sa wheelchair. Halata pa rin ng isang taong makapangyarihan. Hindi niya alam kung bakit pero sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang awa dahil sa malamig na titig nito na parang nagsasabi ng lungkot na pinipilit nitong itago. Pagdating sa laundry area, inihatid siya ni Aling Berta sa maliit at maayos na silid. May isang kama, isang cabinet at maliit na ventilador. Sa simpleng kwartong iyon, naramdaman ni Lily ang kakaibang katahimikan. Kinabukasan, maagang gumising si Lily at agad nagsimulang maglaba. Maingat niyang hinugasan ang mga mamahaling damit, sinisiguradong hindi magagasgas o mapupunit. Habang abala siya, napadaan si Jerome sa may veranda. Nakamasid sa kanya mula sa malayo. Tahimik itong nagmamasid. Ang mga kamay ni Lily ay sanay at magaan na may kakaibang lambing sa bawat galaw. Hindi niya iyon inaasahan sa isang labandera. Lumapit si Jerome ng bahagya at marahan siyang nagsalita. Lily, siguraduhin mong nakahiwalay ang mga puti sa dekolor. Lalo na yung mga nasa batya. Mahal yan. Napalingon si Lily. Medyo nagulat sa boses ng amo. Opo sir, pasensya na po. Nagmamadali lang po kasi ako kasi baka umulan. Hindi agad sumagot si Jerome. Sa halip, tinitigan niya ito. Basa ang ilang hibla ng buhok ni Lily. At sa ilalim ng liwanag ng araw, kumikislap iyon na parang ginto. May pawis sa noon ito, ngunit nanatili ang ganda sa muka. Muling nagsalita si Jerome. Mas mahina na ngayon ang boses. Hindi mo kailangan magmadali. Dito, walang nagmamadali. Ang mahalaga, maayos. Ngumiti si Lily at iyon ang unang beses na nakita ni Jerome ang ngiti niya.
Opo sir, gagawin ko po ng maayos. Sa buong araw na yon ay ilang ulit pa niyang nakasalubong si Jerome. Kapag may pinapagawa ito, laging deretsahan.